So sige po, start po tayo. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Praise God. Panginoon, salamat po sa sandaling ito o sa araw na to, Panginoon, na narito po muli ang inyong mga lingkod, ang inyong mga anak, Panginoon, na nagsasama-sama, Panginoon, upang pagnilay-nilayin ang inyong salita, Lord God, pag-aralan, Panginoon, at hindi lamang, Lord God, na aming pag-aralan at pagnilay-nilayin, kundi, Lord God, aming nanamnamin, Panginoon, ang bawat salita ninyo at ang bawat mensahe po ninyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, pangunahan nyo kami, samahan nyo kami, Panginoon, sa oras na to, Lord God, at hayaan nyo, Panginoon, na patuloy niyong buksan ang aming spiritual na mga mata at ang aming mga pangunawa, Panginoon. At anuman ang inyong nais para sa amin, Lord God, anuman ang inyong mga mensahe para sa bawat isa sa amin, Lord God, individually, Panginoon, hayaan niyo, Lord God, na ito po tumimo sa aming mga puso, Lord God, at mag-manifest, Panginoon. In Jesus' name. Be our speaker from this very moment, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. So, hallelujah. So, sige po, tayo po, maikli lamang po to. Okay, unang-una po, praise God. Unang-una po, lahat po tayo bilang anak ng Diyos o bilang mga mananampalataya ay hindi lamang po tayo nananatili na tagapakinig, ano po, maging sa mga nangunguna, mga leaders, no? Which is alam naman natin na kailangan natin mag-produce or kailangan na pa rin natin mag-level up. It doesn't mean na kapag halimbawa yan tulad yan, nagkaroon ka na ng ministry or naging pastor ka na o anumang panawagan, yung inuha mo yung panawagan ay doon ka na lang mag-stick. Ibig sabihin, talagang lahat po tayo, hindi lang tayo pwedeng manatili. Kailangan tayo palagi mag-level up. At yun ang isa sa mga panuntunan o yung nais ng Panginoon at ano lang sinasabi ng kanyang salita. No, na palagi tayo magle-level up. Palagi tayong, wag tayong mag-stick kung anong meron tayo ngayon. Wag tayong maging satisfied kung ano pong meron tayo ngayon. Anyway, pagdating po sa ministry, it doesn't mean po na ang mga leaders lang ang may mga ministry, mga pastors lang. Lahat tayo, from leaders to member, may mga ministry tayo. May mga ministry tayo. Kasi, alam niyo, marami po kasi nag-aakala na kapag ikaw ay active sa isang ministry, o kaya lagi kang present, loaded ka, o sabihin na natin palagi kang present sa lahat ng mga activities ng church, ay automatic spiritual o spiritually healthy ka na. Amen? Kahit ngayon, kung tutusin, kahit kung may itatanungin tayo personally, ano ba, from grade 1 to 10, ano ba ang grade talaga natin sa ating spiritual health natin? Ano bang status natin? Kung tayo po ay kung gigrade na natin yung sarili natin, So, kaya maraming mga Kristiyano po ngayon, yung iba nagiging basehan na lang na kapag may ministry na, ibig sabihin po talagang spiritual healthy na siya. Pero po ang totoo, ang ministry, ito po itatandaan natin based sa Bible, na ang ministry, yung in-entrust na ministry sa atin, ito po yung bunga ng ating relationship sa Diyos. Hindi po ito yung in return sa ating pagsiserve kay Lord. Hindi po. Ito po yung bunga ng ating relationship, pagkakaroon ng intact talaga na ang relationship natin sa Lord. Ito yung bunga, at which is ito yung ministry sa ating pagsiserve. Kasi ganito po yan, pwede po tayo maging busy sa gawain sa ministry natin, pero empty ang ating mga puso. Amen po? Hindi po napapansin, may mga taong sobrang sipag sa ministry. May mga taong talagang, kumbaga nasa kanya na lahat. Hawak niya yung isang ministry, hawak niya, lahat sa kanya na. Pero kung titingnan mo po deep inside, yung loob, wala pong oras, naapektuhan na yung oras niya sa personal devotion po niya. So in other words, nagiging routine na lang po yung pagsiserve niya, yung ministry, yung pagpupunta, yung gagawa niya bilang isang leader sa ministry, nagiging routine na lang.
pero hindi na po nag-overflow yung intimacy niya kay Lord. It means yung relationship, naaapektuhan niya. Naaapektuhan na po. Hindi napapansin, sa isang ministry, minsan pagkatapos ng church o pagkatapos ng gawain, pagod tayo. Minsan naman sa ministry, toxic na toxic tayo after niyan. Di po ba? Minsan naman pressured tayo. Sa ministry, sa ministry. Ay, nako. Ano ba to? Ito na naman, pastor talaga eh. Dami-dami kasi, bakit ako pa? Yan. Di ba? Di po ba? Pero kung titingnan po natin, bakit ganon? Divine commitment, divine service yan. Ibig sabihin, divine ministry yan na itinalaga sa isang ng Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi pong divine, is from Lord. Talagang as in perfect. Bakit ka natotoxic? Bakit exhausted tayo? Di ba? Parang hindi akma. Hindi siya match doon sa nangyayari. So isa lang po ibig sabihin pala nun. Ibig sabihin lang, medyo naaapektuhan ang ating relationship kay Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 15 verse 8, sabi niya doon, these people honor me with their lips, but their heart are far from me. Tagalog po ate, Sister Tess. Matthew chapter 15 verse 8. Yan. Si Brother RJ po ang sa Bible. Ay, sorry po. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkumbari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. They honor me with their lips, but their heart are far from me. So maraming mga bitis yung ngayon modern Christian, lalo sa mga modern Christian, especially kapag yung mga malalaking churches na sad to say, yung iba nagiging status symbol na lang, no? Tapos kapag pag merong inatasan ng isang leader dito sa ministry, talagang alam niyo yon, yung excitement niya sa una and then later on nape-pressure na siya. At hindi po yun na kumbaga hindi ko sinasabing normal yun, pero hindi nawawala po yun sa isang ministry, maliit man o malaking churches. And aminin natin sa hindi, minsan nakakaranas tayo ng ganun. Magkakaroon yung exhausted, pressure, di ba? Pero kung titingnan mo, hindi akma hindi naman dapat. Kasi kay Lord yan Paano ka magkakaroon? Paano ka na-exhaust o paano ka nape-pressure? Kay Lord yan. Hindi naman yan sa tao, di ba? So isa lang pala yung doon, yung dahilan. Check natin yung relationship natin kay Lord. Kasi nagagawa natin ang ministry, madaling gawin ang ministry, madaling i-fulfill yung ministry, madaling nating gampanan yung ating task sa ministry natin na itinalaga, na inintrust sa atin. Pero may mga pagkakataon po na naapektuhan ang ating relationship sa kay Lord, lalo kapag tayo nakakaramdam ng pagod. Which is alam naman ng Lord ang ating kapasidad. Alam ng Lord kung hanggang saan tayo, kahit yung ating PC, yung ating pasensya, alam naman ng Lord. Kaso lang, sabi nga, kaya nga palagi ko sinasabi sa lahat na ito ang napaka-amazing kay Lord. When it comes to sa ating sariling will, sa ating kalooban, never niya pong pinapakailaman yan. Di po ba? Never niya pinakikailaman yan. Kasi tayo yan tayo nag-decision yan. Kaya pag tayo nakakaramdam ng pagod, inis, o whatsoever, when it comes sa ministry natin, check muna natin ang ating relationship. Amen? Kaya, ibig sabihin po, kapag ganito po, ang sukatan ng spiritual health natin ay intimacy po, hindi activity. Hindi po sa dami ng ministry, kundi yung intimacy natin. At kapag yung intimacy natin sa Panginoon ay intact po, and yun po ang masasabi natin, spiritual healthy tayo. Amen? Kasi, sabi nga, hindi sa dami po nang ginagawa ang basihan. Hindi sa dami ng ministry meron ka ang basihan, kundi sa lalim po ng relationship mo sa Diyos. Ang tanong, kamusta ang prayer life po natin? Kamusta ang prayer life mo? Di ba? May obedience kahit nakakakita. Sabi nga, kahit walang nakakakita, may obedience pa rin. Amen? May humility kahit may position, no? Ibig sinasabi dito, yung obedience na kung saan kapag nasa church ka talagang andun yung napaka-prayerful mo. Pero kamusta naman kapag nag-iisa na tayo?
Kapag wala na tayo sa ministry, kapag naandun na tayo sa ating private life, sa ating mga tahanan, sa ating pag-iisa, kamusta ang ating obedience? Amen? At yung sinasabing may humility kahit may position, na kahit ikaw ay isang leader, kahit ikaw ay naatasan ng bagong leader, kamusta naman yung ating humility? Amen? Kasi minsan hindi natin namamalayan, no, na kaya nga ang kalaban, hindi, it doesn't mean na kapag tayo na sa church, kapag tayo gumagawa ng ginagampanan natin ating ministry, yung kalaban wala na. No. In fact, lalong naandyan ang kalaban. Kaya nga sabi ni Peter, di ba, para siyang leon na umaali-aligid. Sabi niya sa 1 Peter 5:8, no, umaali-aligid na naghahanap ng opening, kahit tuldok lang yan, basta may opening, tagang sasakmalin yan. Amen. Kaya yung po yung basihan natin, yung ating intimacy kay Lord. Intimacy na talagang hindi lang yung, alam mo yung routine na, Lord, kailangan ko kasing magbasa, kailangan kong makapagbasa ng Bible eh. No? Kasi isa akong leader, so kailangan intact yung aking daily devotion. So unang-una tingnan natin ano bang purpose, bakit tayo nagdi-devotion? Di po ba? Ano ba ang ating reason? Ano ba? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang kadahilanan eh. May kanya-kanyang purpose. Pero pagdating sa devotion, ano ba nga pa talaga ang bakit tayo nagdi-devotion? Amen? Ano nga ba ang purpose nito? Ano ba ang benefits nito sa atin? Kasi kapag ang ating mindset ay magbabasa lang tayo ng Bible, magdi-devotion ako kasi kailangan ko eh. Kailangan ko, ay sigurado yun. Talagang, kumbaga, walang intimacy yung kay Lord. Pero kung sasabihin natin na kailangan ko mag-devotion kasi itong salitang ito'y isang kalakasan ko sa paglabas ko ng bahay ko. Ayan. Ito isang guide ko habang nakikihalubilo ako sa lahat ng mga tao sa labas, sa katrabaho ko o saan man ako makarating. So isang kalakasan ko, 'di ba? Parang parang sa pagkain, bakit tayo nag-aalmusal sa umaga, 'di ba? Kapag tayo nag-aalmusal sa umaga, kasi kailangan ko mag-almusal para hindi ka agad ako magutom. Kasi may trabaho ako, lalabas ako ng bahay para after 3 hours pa ako magugutom. Yan. O kaya naman, di ba, yung iba, pati yung medically, sinasuggest nila na kailangan importante ang almusal, lalong kapag may trabaho ka. Kailangan, lagyan mo ng laman ng sikmura mo. Which is tama naman yon, proven yun. Kasi talagang andun yung may energy ka, the same time, hindi mait ulo mo. Kasi karamihan sa atin, kapag gutom, sigurado mait ang ulo eh. Di ba? Maaga pa lang mait ang ulo, ibig sabihin gutom kasi hindi nakapag-almusal. So kailangan, kumbaga, alam mo yung purpose ng pagkain mo eh. Pag-detect mo ng breakfast, alam mo yung purpose noon, alam mo yung benefits noon. Ganun din po sa ating devotion, sa ating prayer life, sa ating personal worship. Bakit natin kailangan gawin to daily? Hindi dahil leaders ka o dahil may ministry ka or dahil yun ang sabi ni pastor o ni pastora o dahil yun. Hindi po. Kaya natin ginagawa yun. Dapat alam natin yung benefits talaga nun. No? Isa sa mga benefits ay talagang yung intimacy. Yung mo masasabing intimacy ng Lord, magagamit mo. Sa totoo lang, sa dinami-dami po ng mga, I'm talking in general po, no? Sa dinami-dami po ng mga manggagawa ng simbahan, karamihan po, hindi talaga nila alam ang purpose kung bakit sila nag-devotion eh. Yung word of God, hindi nila alam ano talaga ang benefits eh. Sa totoo lang po, ang alam lang nila yung basic na kailangan para may alam ako, para pag may magtanong sa akin, may isasagot ako. Yun lang. Pero yung talagang pagdating sa atin, yung benefits sa ating spiritual life, yung iba hindi ma-explain. Kaya napaka-importante. Kaya nga 'di ba kapag alam mo yung isang bagay, madali mong gawin. At talagang feel mong gawin kasi alam mo. And same din sa ating spiritual life, sa ating spiritual health. Amen. Kaya sabi nga ng Panginoon sa John 15:5, that abide in me, for apart from me, you can do nothing. No? Sabi niya. So kailangan talaga intact yung ating relationship, yung ating personal worship, personal prayer, no? And personal devotion. Ayan, sabi niya, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin
at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Apart from me, you can do nothing. Amen? So, pagdating sa ministry, kung anong ministry meron tayo, so kailangan pala kasama natin ang Lord. Kasi kung tayo lang, nako, sigurado, exhausted, sigurado, may pressure na ginagawa, which is talagang hindi akma, hindi tama. Amen? So, kaya pagdating nga po sa ministry, kasi minsan po ang ministry, sa ministry po natin, kapag tayo mayroong task na ibinigay sa atin, sometimes dito tayo nagtatago eh. Kung anong meron tayo, dito natin binabaling sa ministry. Para kasi pag may ministry nga, pag nakita ng tao, ibig sabihin ito perfectong tao to, wala tong ginagawang kasalanan. Pag ang tingin nila, ang tingin nila sa mga may ministry, no? O kaya hindi lang sa mga may leaders, pati sa mga iba, sa mga membro, no? Kapag nakikita nilang every Sunday to every Friday, basta every Sabbath day, Sunday or Friday na nakita niya walang paltos ang pag-attend. So iba ang tingin nila, praise God, itong tao mo to, talagang maganda yung relationship kay Lord. Siguro yung spiritual nito talagang nagle-level up, no? Pero yung iba, ginagawa yon para matago yung kung ano man yung meron silang kasalanan, and the same time, sa pag-attend nila, walang kagalingan kung ano mang meron silang sugat sa kanilang mga puso. Hindi na pagpapagaling po yung isang merong dry soul po. Kasi minsan po, ginagamit ang ministry, ginagamit ang church activities para takasan po yung mga personal issues. Yung pagod, mga unresolved wounds, mga sugat na hindi pa gumagaling, no? Pero ang gawain ng Diyos, tandaan natin, ay hindi gamot sa pusong hindi lumalapit sa Diyos. Lumapit ka muna sa Diyos para gumaling ka. Wag kang tumuon doon sa mga activities, wag kang tumuon doon kung may ministry ka, wag ka lang doon mag-focus. Lapit ka kay Lord. Lapit tayo kay Lord. Kasi napakahalaga talaga ang relationship kay Lord. Kahit anong gawin mo sa iyong ministry, kahit anong laki pa yan, once na inuna mo ang Diyos, inuna mo yung relationship mo sa Kanya, magagawa mo lahat. Anumang pagsubok meron ka doon sa ministry mo, anumang pagsubok meron ka, magagawa mo when it comes doon sa pinagagawa ng Lord. Amen? Kaya nga, Matthew 11:28 po, come to me and I will give you rest. So again, punta naman, lapit pa rin kay Lord, si Lord. So yung pattern dito paraging una kay Lord ka pumunta. No? Kay Lord ka magreklamo, kay Lord ka dumaing, hindi kay pastor. Kasi pagdating kay pastor, minsan si pastor, hindi mo rin alam, loaded din. Loaded din. So, lapit ka kay Lord. Amen? Doon tayo lumapit kay Lord. Kasi sa totoo lang, madaling gumawa, madaling gawin ang mga task eh. Which is yun ang gusto ng tao. No? Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, dito tayo nagkakawindang-windang eh. Yung mga kanya-kanya nating perception sa buhay, pananaw, nagkakawindang-windang when it comes sa obeying God. Merong iba tinachap-chap yung pag-obey. Ibig sabihin, pinipili lang yung kung anong susundin. Kung ano yung nakakapabor sa kanya, yun lang. Pero pagdating mismo sa intimacy, sa relationship, ayan na. Wala na. Parang sa isang magkarelasyon, sa isang magpartner o mag-asawa, 'di ba? Sa loob ng isang araw, halimbawa may mga trabaho, sa loob ng isang araw, at the end of the day, matutulog na kayo, magkasama kayo, kahit anong pagod nyo, malaki ang epekto sa isang magkarelasyon o sa mag-asawa o sa magpartner na pagdating sa pagdulog, bago matulog, nagkakamustahan, di ba? Nagkakakwentuhan, kamusta ka na? No? Love, kamusta na? Ano nangyari sa inyo sa bumagapon? Nagkakashare kayo. Di ba? Ang ganda. Kasi at least doon mismo siya masasabi mo yung intimacy, yung relationship intact. Kasi karamihan, pagod na. Pagod eh. Pagod, wala. So nagiging excuse na ngayon pagod, kaya wala na. Pagdating sa bahay, kakain. Minsan naman hindi nakakain, matutulog, magkakanya-kanya na. Then kinabukasan, ganun pa rin, routine. So yung relationship, parang nagkakaroon na ng kumbaga, hindi na siya, wala lang tamis, ika nga.
tumatabang na. Kasi nga natutuon sa mga ginagawa, natutuon sa trabaho. Same din kay Lord, same din sa ministry, same din sa mga dapat nating gawin bilang mananampalataya at bilang tagasunod ng Panginoon. No, dahil sa kabila ng ating mga ginagawa, ang personal, pagod, natural lang 'yan. Hindi mawawala 'yan. Yung mga struggle, problema, hindi nawawala 'yan, natural lang 'yan. Pero dapat nga, sabi nga ng Biblia, the more na ikaw nag-struggle, the more na ikaw ay naando sa pagsubok, mas lalo kang lumapit kay Lord. Amen po ba? Kaya 'yun ang sinasabi ng Biblia, no, na hindi nakakapaggamot ng kahinaan yung ministry. Kasi merong iba sad to say, no, may mga naririnig kasi ako, which is hindi naman dito, hindi naman sa JCM, pero ewan ko lang. Hindi man na buti na lang, may andyan yung ministry. Hindi pa ako bumibitaw. Parang hindi akma eh. Yung parang nag-ano pa na sa ministry ka. Yung ministry ang mahalaga, hindi yung relationship kay Lord. Amen. Tatandaan natin, walang tinuro ang Biblia, walang sinasabi ang Panginoon na magpakamatay tayo sa ministry. Instead kay Lord po pwede. Mamatay tayo kay Lord, mas maganda. Pero sa ministry, hindi. Walang sinabi ang Biblia sa yung binigay na trust, doon ka magpaamatay. Hindi. Kasi kapag doon ka nakatuon, sigurado, mapapagod ka. Sigurado, yung nga, na makaagawa ka ng mga bagay na talagang yung emotion mo, mangunguna yung emotion mo, which is wala na. Kasi bakit? Kasi wala na yung relationship mo kay Lord, lumalayo na. Naakala mo, iniwan ka ng Lord? Hindi. Hindi po. Kahit kailan hindi tayo iniwan ng Lord. The reason kung bakit feeling natin po na lumalayo ang Panginoon just because sa mga ginagawa natin. Yun yung nagiging barrier between God at tayo. Pero ang totoo, hindi po. Naandyan ang Panginoon. Amen? So, ito yung mga bagay, no? At the same time, next po, yung sinasabing character. Yan, over-credential. Yan. Mas mahalaga kay Lord kung sino ka. Especially kapag wala ka sa harapan. Especially, ibig sabihin kung wala ka sa platform, wala ka sa pulpito, kung sino ka kapag nasa bahay ka. Ang tunay na spiritual health po ay makikita sa character. Yung fruit of the Holy Spirit at yung consistency po sa lihim na buhay. Consistent ba? Na consistent ba mismo kung ano yung character mo na ipapakita mo sa church, na ipapakita mo sa mga nasasakupan mo, consistent ka ba when it comes sa inyong pag-iisa na? Kaya nga naalaala ko noon si Pastor Neg, sabi nga, totoo yun, mahirap magsalita lalo na kapag maraming nakakakilala sa iyo. yung kilala ka mula pagkabata hanggang tumanda. Ano ko ang hirap? Isang malaking struggle. I mean, it's totoo talaga yun. No? Yung tipo nga ba nagsasalita ka tapos nakatingin sa iyo at alam mo kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga tao. Di ba? Pero ang punto kasi doon, yung character mismo na naipapakita kung sino ka at sino ka ngayon. Kung sino ka noon at sino ka ngayon na ginagamit ng Lord. Yung consistency na hindi lamang pag may tao, kundi pag wala ng tao, which is kayo na lang ang ni Lord, tingnan natin kung ano nga, kung andun pa rin yung consistency natin sa ating character. No? Kasi kung tutusin, sabi nga madaling magpanggap na mabait. No? Madaling magpanggap na talagang kahit ano. Pero pagdating sa atin, yung kumbaga sinasabi ko, ano yung tinuturo mo? Madaling magsabi ka, madaling magturo. Pero pagdating ba sa ating personal na buhay, nagagawa nga ba natin yon? Yan. Kaya ang importante is character over credential po. Which is meron nga, hindi ako, ganito ako, train ako. Ako ang nag-train, ganito. Kumbaga, nag-train ako sa pinakamalaking, ano bang klaseng universidad o whatsoever, no? Then kami lang, o ako lang, ganito, ganyan. Siya, hindi. Hindi siya, hindi po hindi doon tumitingin ang Lord eh. Hindi po tumitingin doon ang Lord. Naalala ko yung kay, di ba? Yung kay John the Baptist na pinagkumpara sila ng dalawa ng Panginoon, no? Pero itong napaka-amazing yung consistency
na tinatawag ngayon dito sa pinag-usapan natin, yung consistent na nagawa ni ni John the Baptist, di ba? Na sinabi sabi ng kanyang mga alagad, bakit si Jesucristo ang nagbabautismo din sila sa tubig, di ba? Pero anong sabi niya? Anong sabi ni John the Baptist doon? Yeah. Para sigurado kayo, puntahan niyo siya, doon ka magtanong sa kanya. Doon kayo magtanong, diretso mo. Pero hindi siya nagsabi na, hindi, mas ako kasi ako yung nauna. Hindi. At ito yung isa sa mga gusto ko pong sinabi niya, na sabi niya, he must increase, I must decrease. No? Na talagang naandun. Alam niya, na-acknowledge niya kung sino siya. Na-acknowledge niya na ang Panginoon, He must increase and I must decrease. So when it comes sa ating ginagawa at when it comes sa mga ministry, kailangan talaga palagi namumutawi, palaging mataas ang Panginoon at tayo maging bababa lang. Hindi usapin kung ano ang saan ka galing, ano ang pinag-aralan mo, ano ang training hindi po usapin 'yon. Ang usapin doon yung acknowledgement na kung sino ka at sino ang Panginoon sa buhay natin. So napaka-amazing po, napakaganda ng yun. Kaya sabi nga, hindi nakikita po yan kung anong meron ka. Hindi po. At hindi rin nakikita yan kung ano yung nakaraan mo. Kasi kapag doon ka nag-base, sigurado, may negative para sa'yo. Minsan gagamitin ng kaaway yan. No? Pero ang sabi ng Lord, hindi siya nakatingin kung anong meron ka, kung anong itsura mo, kung anong yung mga nakatingin siya mismo sa puso. Amen? 1 Samuel 16:7, sabi niya doon, man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7 po. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kagisikan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Amen. Praise God. So, napaka-danger po kasi minsan ng mga ang nangyayari po, especially sa loob ng church, na yung iba, although hindi maiwasan talaga yan, hindi na iiwasan yan. Pero ang importante, yun nga, punta na naman tayo sa consistency, no? Ang importante kung ikaw talaga, intact talaga yung relationship mo kay Lord, hindi mo na maiisip yan. Bakit? Kasi malaki yung nagagawa ng intimacy mo, yung relationship mo kay Lord. Malaki yung nagagawa nito. Kasi unang-una po, mga kapatid, kapag ikay babad sa salita ng Diyos, no? Sabi nga, ang unang-unang napaka-importante na meron ka yung discernment. Discernment spirit na kung saan alam mo kung ano ang tama mismo at ano ang mali. Alam mo kung anong nararapat at hindi. Yun, yung discernment po na tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa ng taong ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba itong sa ministry na ito? Kung ano kung saan patungo ang ministry na to? So naando yung discernment natin. Kasi kapag tayo hindi rooted ng salita ng Diyos o hindi tayo babad sa salita ng Diyos, hindi natin namamalayan na iba na palang sinusunod natin. Pero ang ating layunin ay yung para mapaganda, para mapaayos yung ministry, yung inintrust sa iyo na ministry. Pero hindi natin namamalayan, lumilihis na pala doon sa nais ng Panginoon, sa kalooban ng Lord. So yun, kaya kailangan ng discernment bilang isang Kristiyano, bilang isang rooted ng Word of God at bilang isang leader. Amen. Then lastly po, yung sinasabing from relationship flows ministry. Anong sinasabi dito? Ang sinasabi po dito na kapag healthy ang relationship mo kay Lord, healthy ang relationship natin kay Lord, natural, lalabas ang tamang ministry. Ayan. May grace, amen? May grace, may joy, may love. Mayroong habag, may awa, may kagalakan, at may pag-ibig o pagmamahal.
sa ministry. In the same time, sa'yo. How to handle the ministry. Kung papaano mo, hindi lang sa ministry mo, kundi kung papaano ka makihalubilo sa every activities ng churches. Amen. Pero kapag nauna po ang ministry kasi sa relationship kay Lord, sigurado po, mauuwi yan sa burnout. Minsan, pride. Kumbaga masasagi ang ego. Yan, ganun din. Alam ng Lord ang ating kapasidad. Alam ng Lord kung paano lumalabas yung ego natin. Lahat tayo may kanya-kanyang ego. Sa totoo lang. Aminin natin sa hindi, okay lang. Pero alam naman ng Lord yun na may kanya-kanya tayong ego. No? Pero sabi nga, kapag nauna ang ating ministry, yung priority natin ang ministry, hindi yung relationship natin kay Lord, yun ang mangyayari. Burnout. Then pride. Teka, mukhang magandang mukhang may alam to. Yun. Pride na, di ba? Pride na hanggang sa ma-burnout ka na, hanggang sa hindi mo na namamalayan. Ayan. Nagpi-freak out ka na, doon dumadating yung nakakapagsalita ka ng hindi hindi maganda, or nakakapag-isip ka na ng hindi maganda, or minsan yung taong tipong wala namang ginagawa yung mga kasama mo, ikaw tamang hinala ka na, para ka ng addict, tamang hinala. So yun ang doon nagiging resulta, no? Kaya mga kapatid, ito yung paalaala, reminder at isang challenge po, hamon ng Diyos sa atin sa araw na to, sa ating pinag-usapan, na hindi ka mas spiritual dahil marami kang ginagawa. Hindi ka spiritual dahil active ka sa lahat ng activities, rain or shine. Minsan ikaw pa ang nagme-message kay pastor o kay sister na umpisa na natin. No? Hindi mo masasabing spiritual ka na hindi basihan yung marami kang hawak na ministry. Amen? Mas spiritual ka kapag mas malapit ka kay Kristo. Yun ang importante. Anong sinasabi? Mas spiritual ka kapag malapit ka kay Kristo. Amen. So, anong kabaligtaran o karugtong nun? Ang sinasabi dito na unahin ang altar bago ang assignment. Punta ka muna sa altar. Luhod ka muna kay Lord. Nakikita mo, Lord, medyo malaki tong ministry na to. Medyo malaking task to. At yung mga nasasakupan ko, Lord, ang sakit sa ulo. May kanya-kanyang mga mundo. Di ba? So instead na harapin mo sila, punta ka muna kay Lord. Kumbaga recharge ka muna kay Lord. Lord, niluluhod ko itong mga kasamahan kong ito. Lord, niluluhod ko yung mga taong kasama ko sa ministry, Lord. Ilapit mo sila. Huwag ikaw ang lumapit sa kanila. Kasi sigurado pag ikaw ang lumapit, sigurado yun. May mga argument o whatsoever na mangyayari. Pero instead, as a leader, bilang isang merong intimacy talaga sa Lord, sa relationship kay Lord, lapit ka muna kay Lord. Then, bago punta ka sa assignment mo, punta ka doon sa task mo, punta ka doon sa ministry mo. So, kapag ganon, makikita nila mismo. Anong nakikita? Anointing. Hindi ka pa nagsasalita, sila agree na kaagad. Wala ka pang sinasabi, agree na kaagad ang nasasakupan mo. Why? Kasi nakita ng Lord na siya ang priority. Hindi yung assignment. Amen? Then lastly, unahin po ang presence bago ang performance. Anong sinasabi dito? Unahin ang presence ng Lord. Doon ka magbubad sa presence. Huwag yung performance, huwag yung magagawa mo, yung kaya mong ipakita. Huwag. Doon tayo sa presence ng Lord. No? Kasi kapag nandun, babad tayo sa presence ng Lord, yun nga, tulad sinabi ko kanina, wala ka pang sinasabi, yung mga nasasakupan mo, yung mga taong kasama mo, yung mga taong makakahalubilo mo, alam na ang gagawin mo. Naalala ko si Moses nung umakyat siya sa Mount Sinai, ilang gabi siya doon, di ba? Nung pagbaba niya, dala-dala niya yung tablet, nagniningning ang kanyang mukha. Di po ba? And then anong ginawa ng mga tao? Natakot ang mga tao kasi dala niya mismo. Kumbaga nasa kanya yung ningning, yung glory ng Panginoon. Amen? Nasa kanya. Kaya yung mga tao halos tagang iyak na hindi mo malaman, natakot. So how much more kung tayo ganun, di ba? Palagi nating inuuna yung presence ng Lord. Kasi kapag inuna natin yon, sigurado alam natin ang gagawin. At mismo ang Lord ang magtataas sa iyo. When it comes sa performance, makikita ng mga tao sa harap ng mga tao
yung mismong talagang hindi lang isang anointing o the triple anointing. Amen. Kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag, hindi mo na kailangan sabihin ang mga plano. Isang buka lang ng bibig mo, yung iba agree na. Why? Just because ramdam nila at naramdaman nila at nakikita nila mismo yung anointing at yung presence ng Lord sa iyo. So ito po yung kahalagahan po ng ating pinag-uusapan ngayon, no? Na when it comes sa sukatan ng ating spiritual, hindi po sukatan yung maraming ministry, hindi po sukatan yung pagiging active talaga mismo sa ministry o active ka sa lahat ng mga church activities. No, hindi po sukatan po 'yon. Ang sukatan ay yung relationship natin kay Lord. Amen. So, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Praise God. Panginoon, sa sandaling ito o sa mga oras na to, Lord God, Lord, salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat sa inyong nais iparating sa amin, Lord God. Kung saan, Panginoon, yung relationship namin sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord God, na may mga pagkakataon talaga, Lord God, na minsan hindi namin namamalayan, Lord, na hindi kami nakakapagtutok o nakakapag-focus sa relationship namin sa inyo sa pamamagitan ng aming personal prayer, personal worship, personal devotion, Lord God. Lord, patawarin niyo kami, Lord God, kung may mga pagkakataon, Lord God, may mga panahon o oras, Lord God, na natuon kami sa aming mga ginagawa, sa aming mga personal na buhay, Lord God. Natuon kami, Lord God, sa lahat ng aming mga personal na desire, Lord God. At hindi na namin, Panginoon, sa buong araw ay hindi na namin na-check ang aming relationship para sa inyo. Nagiging routine na lang, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Subalit dahil sa inyong habag, sa inyong pag-ibig, salamat, Panginoon, na patuloy niyo kaming itinuturuan. Patuloy niyo po kaming tinutuwid, Panginoon. Kaya, Lord, hindi lingid sa inyo ang laman ng aming mga puso't isipan sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat po sa inyong pagtuturo at hayaan niyo, Lord God, na patuloy kaming turuan, Lord God, upang nang sa ganun ay maging intact yung intimacy namin para sa inyo, yung relationship namin sa inyo, Lord God. At huwag niyo itong hayaan, Panginoon, na magkaroon ng barrier, Lord God, dahil sa aming mga kabisihan, dahil sa aming mga struggles. Kundi, Panginoon, patuloy niyo kami, Lord God, na pag umigihin pa ang aming relationship sa inyo, Lord God. Lord, hindi namin ito magagawa kung wala kayo. Kaya Lord, nais namin, Panginoon, patuloy kaming gabayan through your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga anak na andito at nakapakinig, Panginoon. Pangunahan yung bawat isa sa amin, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.